Noong 2008, isang kaso sa Pilipinas, ang mabilis na naging laman ng balita, radyo, at usapan ng publiko. Ito ang tinatawag na Alabang Boys Case. 3 kabataan mula sa Alabang ang inaresto ng mga awtoridad dahil sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Sa unang tingin, mukhang isang standard na operasyon ng batas. May isinagawang operasyon, may nadakip, at may kasong isinampa. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang atensyon ng publiko sa kaso. Hindi na lang ito tungkol sa kung ano ang nangyari sa operasyon. Nagsimula nang lumitaw ang mas malalaking tanong tungkol sa proseso ng investigasyon at kung paano hinahawakan ang mga ganitong kaso. Dito nagsimulang pumasok ang kontrobersya. Sa loob ng pamahalaan, naging usapin ang ilang detalye ng kaso. Nagkaroon ng mga investigasyon at pagdinig upang linawin ang mga aligasyon at isyong lumabas habang umiinit ang usapan. Sa puntong ito, ang kaso ay hindi na lang simpleng usapin ng isang operasyon. Naging mas malawak na diskusyon na ito tungkol sa sistema ng hustisya at law enforcement sa bansa. Sa media at publiko, hati ang opinyon. May mga naniniwalang tama ang naging proseso ng batas. At may iba namang nagtataas ng tanong tungkol sa ilang aspeto ng investigasyon at paghawak ng kaso. Habang lumalalim ang usapin, mas lalong naging sentro ng diskusyon ang tiwala ng publiko sa mga institusyon. Ang kaso ay naging simbolo ng mas malawak na debate tungkol sa transparency, accountability, at patas na pagpapatupad ng batas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humupa ang ingay ng media, pero nanatiling bahagi ito ng mga kasong binabalikan sa usapin ng justice system sa bansa. Dahil, para sa maraming tao, ang Alabang Boys Case ay hindi lang simpleng kriminal na kaso. Isa rin itong paalala kung gaano kahalaga ang maayos na proseso sa loob ng hustisya. At kung paano ang isang kaso ay pwedeng maging pambansang usapin kapag pumasok na ang isyu ng tiwala, proseso at pananaw ng publiko. Kung alam mo ang kasong ito o may opinyon ka tungkol dito, i-comment mo lang sa ibaba. Salamat sa pagtambay hanggang dulo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, pumunta lang kayo sa aming page dahil marami pa kaming videos doon na naghihintay sa inyo. Huwag kalimutang mag-follow para laging updated. See you sa susunod nating video.